Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video again is magre-review tayo ng isang lending application na nagpapautang daw of to 26,000 pesos. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials and mapabilang din kayo sa mga upcoming pag-giveaways natin. Ayan. So no further ado, let's roll the video. Welcome and welcome back to my channel. So in this video nga guys, is magre-review tayo ng isang lending application. Ayan. So ayon sa kanilang application guys, ay nagpapautang daw sila up to 26,000 pesos. And the loan term ito is 120 days to 360 days. And meron silang annual interest of 36%. Ayan. So ang lending application na ito guys ay Cash PH. Ayan. So, sabi dito, get money in 10 minutes. Ayan. So, no phone review. So, hindi magtatawag yung mga agent para i-check kung legit ka ba talagang mangungutang or hindi. Ayan. So, click natin yung apply now. Ayan. So, makikita natin sa screenshot guys. Magtatanong sila ng phone number kasi magbibigay sila ng verification code. Ayan. After which natin ilagay, ay confirm natin guys. So, dito na sa ating basic information. So, educational background, civil status, number of children, current address, monthly salary, job industry, company email, FB. So, nangangailangan sila ng FB. Ayan. So, FB natin daw. And then, contact information or contact person, I mean. So, in here guys, ay nangangailangan sila ng 4. Ayan. So, 4 na contact person. So, first daw is ang ating relative and second is relative. So, pwede yung kapatid siguro, ayan, or ating parents. But, before we go on guys, ay wag muna kayong mag-download guys. Check muna natin kung legit ba sila or hindi. Ayan. Okay? And then next is, pwede daw natin ilagay as third na contact person is ang ating friend or coworker. Ayan. And next is yung pangapat, parehas din na friends or coworker, ganyan. Okay? So, after which guys is ang ating ID type. Ayan. So, ang ID na pwedeng gamitin sa kanila is UMID ID. Ayan, GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voters, and yung national ID. Ayan. So, in here, ilalagay natin ang ating ID number. Ating first name, middle name, optional naman yun guys, huwag na lang ilagay, ayan. And then yung last name and yung picture ng ating ID, ayan. So, next thing na is ating last name nga, ayan, nasabi ko na kanina, and yung gender and yung birthday po natin, ayan. So, tap natin yung confirm, and then next is yung ating payout channel agad-agad guys, ayan. So, pwede dito ay ang GCash, GrabPay, Bank, PayMaya, ayan. So, maglalagay lang tayo ng GCash, as usual, GCash po ang ating gagamitin. Ayan, guys. So, after which, apakadaling mag-apply sa kanila, guys. Wala pang 1 minute. Ayan. So, basta alam nyo ng mga nilagay nyo and nakaprepare kayo ng isang valid ID, ay good na. Ayan. Pero titignan natin nga kung okay ba ang kanilang application or hindi. Ayan. So, sabi dito, confirm loan. Ayan. So, pwede daw tayo makautang sa kanila up to 3,000 pesos. Ayan. And sabi dito guys na 7 plus 120 days. So, as new sa kanilang application guys is 7 days po yung loan term. Ayan. So, makikita natin guys sa screenshot. Ayan. So, yung mga binawas, ayan, is yung service fee amounting of 600, management fee 300, and yung transfer fee na 80 pesos. Wow. Yung papunta sa ating GCash, 80 pesos na yun, guys. So, mas malaki pa yung binabawas sa mga nag-cash in, cash out dyan. Ayan. So, ang repayment plan natin is, charan, sabi dito na 120 days. Pero 7 days lang po guys. Ayan. And pag magbabayad po tayo, may dagdag siyang 210
Ayan. So, sa application na ito guys, may bawas sa umpisa and may dagdag pag magbabayad. Ayan. So, 300 or 3,210 yung kabubuan na babayaran natin sa kanila. So, yung utangin daw natin as a summary is 3,000. Marireceive natin 2,020 and pag magbabayad po tayo, 3,210. Ayan. And then, ang next repayment after 120 days is 60 pesos. Bagamat sa unang repayment natin, guys, ay bayad na po tayo. Ayan. Ayan sa akin yun, guys, ha. Pero, hindi naman po pare-parehas ng experience. Ayan. So i-share nyo, guys, sa comment section kung ano po ang mga na-receive nyo or kung anong na-experience nyo sa mga kaibigan natin dyan, sa mga subscriber dyan, viewers na nakapag-try kay Cash.ph. Ayan. So, ayun guys. And then sabi dito, payout channel, GCash syempre. And meron silang overdue penalty of 150 pesos. Ayan. And overdue interest, 90 per day. So, medyo kalakihan nga, guys. So, ayun guys, si Cash.ph, guys. So, ano masasabi nyo? Okay ba sila or hindi? Please comment down below. Ayan. So, sana nakatulong ang video nito sa mga naghahanap ng utangan ngayong 2024. Comment down below din kung anong mga gusto nyo pang application na ating i-review. See you next time. Bye! So, welcome and welcome back to my channel. So, in this video nga guys, is titignan natin ang isang lending application na up to 24,000 pesos daw ang pwede nating utangin sa kanila. Ayan, and ayon sa kanila application guys, convenient, easy, and fast. And then, lower interest fees. Ayan. So, sabi dito na 120 days to 240 days ang loan term nito. And, mababa nga daw ang kanilang interest. So, let's see guys. Alright. So, ang application na ito guys ay si Mada PH. Ayan. And powered by Safe and Fast Loan. Ayan. And meron silang 3.6 ratings. Ayan. Ang laki-laki guys. And then 4.6 stars. Ayan. So, upon downloading sa application na ito guys, pwede nating ma-download ang application na ito sa App Store. Ayan. So, upon downloading guys, makikita natin dito agad-agad na pwede daw silang magpapautang sa atin ng 3,000 to 24,000 pesos. Pero pag sa new na maglo-loan sa kanila is pwede daw up to 12,000 pesos. Ayan. So, yun nga, convenient, easy, and fast loan. Up to 240 days ang loan term. And meron din silang APR of 10% to 18%. So, click natin yung apply loan. Ayan. So, upon clicking that one, guys, is yun na nga, mag-a-ask sila ng phone number. Ayan. So, maglagay tayo ng phone number, active phone number kasi magbibigay sila ng OTP. Ayan. And then, after which guys is yung basic information na natin. So, ayan guys. So, meron dyan yung personal email. Ayan. Marital status, number of dependents, education, background, residence, employment, ayan. And meron din yung basic information such as yung monthly salary daw natin, company name, and of course yung Facebook. So, tatanungin nila or magre-require sila ng Facebook. So, kung gusto nyo guys ay maglagay kayo or kung hindi siya magpo-push through kasi hindi siya optional. So, maglagay na lang tayo guys and then confirm. After which guys is yung emergency contacts naman natin. Ayan. So, nangangailangan sila ng 4. Ayan. 4 to 5 na emergency contacts. So, dito sa una guys is relative daw natin. And then, second na contact is relative again. Third is yung co-worker, ayan, friend. And kasali na din sa baba or sa number 4, number 5, pwedeng friend or co-worker. Ayan. Pag-click natin yung sa box, guys, ay magdidirect sa ating phone book and doon na lang tayo magpipili ng mga contact reference natin. And be sure guys sa mga ilalagay natin na contact reference na alam nila nilalagay natin para pag in case na hindi tayo makontak is alam nila ang kanilang ginagawa kasi syempre sila ang kukulitin ng mga agent. Ayan. So, and then confirm guys. Next is yung ID information. Ayan. So, sa ID information, ilagay natin ng ID number, ID type, first name, and last name, and birth
of birthday. Ayan. So, sa mga ID pala na pwede sa kanila is CUMID. Ayan. CUMID, GSIS, SSS, PRC, Passport. And then si PhilHealth. Ayan. And pwede rin si driver's license, Pag-ibig, voter's ID, and national ID. Ayan. So, marami-raming mga ID ang pwede sa kanila, guys. Ayan. So, pagpili natin yun, guys, ay i-fill up na natin yung first name, last name, birthday, ganyan, gender, ayan. And then, confirm na natin. So, after which, guys, is yung payment details agad-agad. Ayan, so, pwede ang GCash, GrabPay, PayMaya, and BAC. So, of course, ay gagamitin natin si GCash. Ayan. And then, confirm na natin. So, dito na guys, sabi dito, credit limit is evaluating in 50 or 60 seconds or 1 minute. We are evaluating your credit limit. Maximum limit can reach 28,000 pesos after timely repayment. Pag daw, yun na nga, pag on time tayo nababayad is pwede daw makakuha ng 28,000 loan credit. Ayan. And after which, guys, yun na nga, i-review nila ang ating information, lahat-lahat na ang ating nilagay. And, yun na, and hindi po tayo approve sa application na Itechua. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi nila bet yung mga pinaglalagay ko, ganyan. So, sabi dito, your loan was disapproved for failing to meet our current criteria. So, ayun guys, fail tayo sa application na ito. So, sa mga nakasubok dyan, ay comment down below kung ox ba tong si MADA PH na ito sa inyo or hindi. So, that's it my video and I hope na nagustuhan niyo sa mga nagbabalak na mag-utang. Ayan. Though hindi po natin na-try kung magkano yung mga bawas, dagdag bawas, ganyan. Pero sa mga nakapag-try nga dyan, mag-comment kayo sa baba para tulungan tayo guys. So, hopefully, ay okay sa ibang mga user si MADA PH. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye!